Monica's POV. Ang lalaking yon. Hanggang ngayon, nabigla pa rin ako nang bigla siyang tumawag sa akin. Akala ko kung bakit siya tumawag, kaya naman excited akong sagutin. Yun pala para ipaalam lang sa akin na may iuwi siyang babae. Maghihintay pa lang ha? Bugok? Baliwalang sigaw ko. Kanina pa ako parot parito sa loob ng silid ko. Hindi nga ako nakapunta sa mga meetings ko ngayon nang dahil pa rin kay Leonardo. Kinuha ko ang cellphone ko at kagad tinawagan si Bella. Bumalik na rin kasi siya sa Manila na makumpirma namin ang kalagayan ko. Ngayon din ang araw ng uwi ni Daddy, maybe it's time. Time to get back what's ours. Hello? Kinalaki ng mata ko ang boses na yon. Peste. Hey Ivan, what are you doing here? Mas lalo pang lumaki ang mata ko at napaawang ang bibig nang marinig ko ang mga sinabi nga ni Bella. May relasyon ba ang dalawang ito? OMG, it's only 9 a.m. Bakit pagkasama na sila? Hoy, Bellang maharot, bakit nanayin ka sa kondo mo si Ivan? Ivan na kaibigan ba ni Leonardo yan? Ang aga-aga, Bella ha? Halatang kagigising mo lang dahil sa boses mo. Huwag mo sabihin naglalaro kayo dyan. Sunod-sunod kong bulyaw sa kanya. Sa totoo lang, wala naman akong karapatang manghimasok sa kanilang dalawa. Kaya lang, wala. Base sa hilat siya ng pagtingin ni Ivan, mukhang paiiyakin niya ang pinsan ko. Hoy, gaga! Ipapaalala ko lang na si Leonardo ang nagbagsak nitong lalaking to dito sa unit ko kagabi dahil kulang lang mawala na sa mundong to sa kalasingan tong tamuhong Ivan na to. Sagot naman ni Bella. Kung ganoon si Ivan ba ang tinutukoy ni Leonardo noong tumawag siya sa akin? Oh my gosh, nag-overacting ba ako? Ano na naman bang problema mo at napatawag ka ng kay aga-aga? Monica, kauuwi ko lang. Huwag mo akong pagbahihin dyan kaagad. Nai-imagine ko pa ang ikot ng mata ni Bella sa kabilang linya. Kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Bella, listen to me. May gusto sana akong ipagawa sa'yo. Promise, last na to. Sana pumayag siya. Yun lang ang tanging hiling ko. At kapag naging successful ang plano ko, I'm gonna set things right. Spill it. I'm all ears. Baliwalang sagot niya. Shucks, I can't believe that Bella was so helpful. I really don't know what to do without her. I want Trinidad import and export back in our hands. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Tumali na ang gaga sa kabilang linya. Kung pwede ko lang patulin kagad ang tawag, baka ginawa ko na. Napakasakit sa tenga ng boses ni Bella. Peste, Monica. Yan pala narinig ko sa iyong maganda. Okay, I will help you with that. Agad na sang-ayon niya. So yun? Hindi niya pa nga narinig ang gusto kong mangyari. Bella, hindi pa ako babalik dyan. But I'm gonna send you important documents. Pirma lang ni Leonardo ang kailangan. Please convince him. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Bella ang mga pinapagawa ko sa kanya, pero sana magtagumpay siya. I am willing to take the risk and I'm willing to bet. I'm gonna face the consequences after, but I assure to myself that I am winning this grumble. Sure, leave that all to me. I am not Bellamy Hale Trinidad Avila for nothing. Pero sa ngayon, kukunin ko muna yung jumbo footlong. Bye! Matapos niyang sabihin yon, pinutol niya na kagad ang tawag. I went to my dad's study room and find all the important documents about the Trinidad IND. Mas madali sana kung narito si Daddy pero wala pa siya. But still, I can do this with myself. Hola! Seryosong sambit ng boses na yon. Kahit hindi ako lumingon, alam ko kung kanino ang tinig na yon. Lumingon ako sa gawing likuran ko at tama nga nasa isip ko. Dad? Patanong kong sambit. Welcome back! Niyakap ko siya kaagad na yumakap naman pabalik. What are you doing? You look serious. Giit niya. I was busy finding all the important documents about the Trinidad INE. I want our company back, Dad. Bibilan ko ulit yon kay Leandro. Seryosong saad ko sa kanya. Alam ni Daddy ang lahat dahil wala akong nilihim sa kanya simula na magkaayos kami. Kailangan ko rin ng tulong niya para sa plano kong yon. Kaya naman kailangan niya rin talagang malaman ang bawat detalye. Ngunit ang hindi pa niya alam ay ang kaalamang buntis ako. Sigurado ka ba sa gagawin mong yan, Monica? Tanong niya bago pumunta sa study table na nasa tabi ko. Malaki ang gagastusin mo sakaling bilhin mong muli ang dati nating kumpanya na yon. Anong isusugal mo? Handa ka bang isugal ang koprahan na siyang pinalago mo kasama ng mamamayang umaasa doon? Tanong niya pa. Minsan nang sumugal si Daddy pero hindi siya nagtagumpay. Ngayon, susugal ako. Alam ko maraming magiging kapalit, ngunit sisiguraduhin ko na mananalo ako. Hindi ko hahayaang mawala ang pinaghirapan ng mga kasama ko na nagpalago ng koprahan na yon. I will take the risk, Dad, and I will win.
Bumuntong hininga ako matapos kong sabihin yon. What if not? What are you going to do? He asked again. I looked at him seriously and smiled nervously. Gagamitin ko na ang huli kong baraha? I answered. And that was? Hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras para sabihin sa kanyang kalagayan ko. Pero gaya nga ng sabi ko, kailangan niyang malaman ang lahat. My baby. Muli akong sumagot, tsaka tumungo na nahihiya at kinakabahan ngayon. Buntis ako, Dad. Si Justin po ang ama. Kinakabahang giit ko pa. Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na buntong hininga, kaya't dahan-dahan ako nag-angat ng paningin para tingnan ang reaksyon niya. Ang lalaking yon, humanda siya sa akin. Oh no, I think he's angry. Paano nangyaring nasalisahan ako ng, oh never mind, kailangan kang pakasalan ng pesting yon, Monica, whether he likes it or not. Hindi ko hahayang magkaroon ng sirang pamilya ang magiging apo ko. Malakas at sunod-sunod niyang sambit. Napaiyak na lang ako sa kaisipang pumukaw sa aking isip. My father, he was truly a good father to me. Noon hanggang ngayon, kapakanan ko ang iniisip niya. Kapakanan namin ni Mama. Kahit na nga ba masirang imahe at pangalan niya. Ngayon naman kapakanan na magiging anak ko. Napakasama ng aking iniisip ng aking ama ay isang masama dahil hindi niya ako pinasaya at binigyan ng kalayaan. Ngunit ngayon narito na siya nakatayo sa tabi ko. May pagmamahal at dignidad sa kanyang mga mata at salita. I am truly blessed, and with that, mananalo ko sa laban. Leonardo's POV. Halos 3 buwan na rin ang lumipas mula nang huli kaming magkita at mag-usap ni Monica. Hindi ko nga alam kung usap bang matatawag yon or kung ano man. Basta ang alam ko lang, yon ang araw na umalis siya upang patunayan ang sarili niya. At ang huling dinig ko naman sa boses niya ay 2 araw na nakakalipas. Hindi ko pa rin alam kung ano ba ang dapat gagawin ko matapos iyon. Sa bawat araw na lumilipas at sa bawat oras na mabilis na natapos, trabaho at bahay lang ang araw-araw na ruta ko. Di rin ako masyado nakikipag-usap or bonding man lang sa mga kaibigan ko. Ilang birthday na rin ng mga kaibigan ko ang napalampas ko para lang paguri ng sarili ko. Gusto kong mapagod na lang. Gusto kong pag-uwi sa bahay, matutulog na lang at wala ng panahon para mag-isip pa dahil pagod ako. Kung pwede lang gawing dahilan ng pagiging pagod, matagal ko na sanang ginawa. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Pagod na ako maghintay, umasa. Pagod na akong lagi na lang iniiwan. Pagod na akong magtago at umiwas. Pagod na ako lagi may pinapatunayan. Kailan ba darating yung araw na gigising na naman ako ng masigla? Yung sisimulan ko yung araw ko na masaya at puno ng lakas. Nakalimutan ko na nga yatang umiti. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na sa bawat araw na dumaraan, halos 3 buwan na nga pala nang umalis si Monica. Kayang-kaya ko siyang puntahan sa probinsya nila. Pipilitin siyang pabalikin at sabihin kung pwede dito na lang siya ulit. Dito kung saan nakikita ko siya, kahit hindi na mahawakan. Yung matatanaw ko siya at makitang nariyan lang siya at hindi nawawala. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo? Saad ni Nicole na nagbabalik sa aking isipan. Tinanguan ko lang ang dating assistant ni Monica at sinabing papasukin ko sino man ang gustong kumausap sa akin. I was wondering who is that someone dahil kung si Charlotte ang mga kaibigan ko yon, malamang papasok na lang walang paalam ang mga bugok na yon. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa akin si Bella. Ngayon ko na lang ulit nakita ang isang to. Look at you! Daig mo pang may 20 anak sa itsura mo ha. Peste, naliligo ka pa ba? Yon ang binungad sa akin ni Bella nang pumasok siya sa opisina ko at umupo na lang basta sa tapat ko. How's Monica? I asked her. Kung pwede lang hilingin na gumawa siya ng paraan para kausapin na ako ulit ng pinsan niya, ginawa ko na. Kahit ano pang maging kapalit, pero hindi eh. Monica needs privacy at binibigay ko to kahit na pinapaniwala ko nito araw-araw. Ah, si Monica? Ayun, nag-asawa na. Kakakasal lang nila. Bale walang sagot niya. Are you kidding me? Nakatayong bulyaw ko kay Bella. At kung hindi lang babae to, baka naihagis ko na rin lahat ng papeles na nasa harap ko ngayon sa pagmumukha niya. Wala akong panahong makipagbiroan ngayon. At lalong di magandang biro ito sa pandinig ang sinabi niya. Joke lang. Well, Monica is busy right now. Marami siyang inaasikasong trabaho ngayon. Mariin pa rin saad niya. Ni hindi man lang natinag ng singhalan ko siya. Inilabas ni Bella ang folder na hawak-hawak niyang sling bag at iniabot sa akin. Here, Monica wants to buy this company again. Binasa ko ang mga nakasulat sa inabot niya
At yun nga'y tungkol sa pagsusumite ni Monica ng mga papel tulad ng shares of stock, monthly income, tax declaration at marami pang iba na may kinalaman sa kumpanya. Lahat ng yon kailangan lang ng pirma ko. Patuloy na ibebenta ko sa kanyang kumpanya na dati sa kanila. Why does Monica wants their company back in their hands again? Kuryosong tanong ko sa kanya. Wala ako ibang maisip na dahilan kung bakit gustong bilhin ni Monica ang kumpanyang pagmamayari ko na ngayon. Is Monica planning for something? May kinalaman ba to sa pagdedesisyon niyang umuwi sa kanila? Parang hindi ko talaga kilala ang totoong Monica Trinidad. Gusto lang niyang ibalik ang kumpanya nila sa itaas. Pero imposible yon, dahil ang Trinidad INE halos mabangkarote. May plano ba siya? Lugmok na ang kumpanyang to. At kung di dahil sa mga kilala kong investors, hindi na magkakabangon pang muli ang kumpanyang ito. Mahabang salaysay ko kay Bella. Kung walang malalaking investors na pwede mag-invest sa kumpanyang to, tuluyan ang lulubog at pwedeng i-take over ng bangko dahil sa bankruptcy. I know I don't have the right to judge Monica when it comes in business matter. Sa tinagal-tagal ko rin sa larangan ng ganitong industriya, hindi lang dapat utak ang pinapagana. Kailangan mo rin maging wais at sumugal. And knowing Monica, anong kaya niyang gawin? Susugal ba siya? I can help her in any ways that I know pero hindi ko yata kayang makitang matalo siya sa labang sisimulan niya. You still don't know my cousin, Leonardo? Wala kang tiwala sa kakayahan niya? Bella said seriously. As far as I know, Monica studied abroad as business management. May mga kumpanya rin silang nagkalat sa bansa maliban sa Trinidad INE. Though maliit lang yon, hindi tulad nito. Seryosong saad niya. Sa nakalipas sa 3 buwan, Monica did everything. She know just to improve their small businesses. And all I can say is that she did well. Successful ang lahat ng ginawa niya kaya lumago ang iba pa nilang negosyo. With the help of their father's connection, nagkaroon din ng malaking investors ang negosyo nila. Lalo na ang koprahan na siyang tinutukan niya nang umuwi siya. Hinawakan mo rin ni Bola ang folder at pinakita sa akin. And now she wants the Trinidad INE to be in her hands again because she needs it. Mariing saad niya. Ngayon alam ko na. Monica needs this company because of its name itself. Dahil kahit lugmok ng kumpanyang ito, may mga investors pa rin na nagtitiwala at nag-i-invest hanggang ngayon dito. At kailangan ni Monica ito para palaguin ang koprahan na tinutukoy niya. At the same time, makikilalang muli ang Trinidad INE sa business world. I'm impressed. Looks like my sweet little nanny did her research, huh? Deal. Simpleng sagot ko kay Bella na kinakunot ng noo niya. Okay na. Tapos ng usapan? Ganun lang kadali yun? Kung ganon, pirmahan mo na to. Iniabot niya sa akin ng mga papel upang pirmahan, but I refused to get it. Pipirmahan ko lang yan sa harap ni Monica at kung siya mismo makikipag-usap sa akin. Seryosong saad ko sa kanya. Nakita ko pa ang pag-irap ni Bella at bahagyang pagtaas ng isang kilay. Hudyat na naiirita siya sa mga sinasabi ko. Alam nyo, napaka-arte ninyong dalawa. Ako ang napapagod at nangungonsumi sa inyong dalawa eh. Bakit pa hindi na lang kayo magbati at mag-usap nang matapos ng kaartehan ninyo? Pikon na singhal niya sa akin. Napangisi na lang ako dahil sa sinabi ni Bella na halatang pikon na nga talaga. That's exactly what I want, Bella. Now tell Monica to meet me in the coffee shop near at my office site. Pag-usapan ang tungkol sa kumpanya and I have a proposal to make. Biglang nagliwanag ang mukha ni Bella at gumiti ng pagkalawak-lawak na halos mapunit na ang bibig. This lady is ended weird. Well then, I'll go ahead. Bit-bit ang folder at bag niya, lumakad na siya palabas. Sinabi pang magpapapogi raw ako dahil napakapangit ko na at nakakahiya daw makita ko ni Monica ng mukhang may 20 anak na. Bukod pa sa mukhang hindi raw ako naliligo, hindi na rin daw ako hot. That woman, parehong-pareho sila ni Chad kung magsalita, mga walang prenong bibig. And how can she say that I am not hot? Nakasalo na ba niya ako? Weird. Well anyway, hindi niya na kailangan pang sabihin yon dahil gagawin ko talaga yon. Napakatagal ng panahon na hindi ko rin nakikita si Monica, kaya naman sa nalalapit na pagkikita namin ulit, I will make sure that she will fall in love with me all over again. And when the time happens, I win her by hook or by crook. Magalit man ulit ang magulang ko, hindi na ako papayag na mawala ulit sa akin si Monica. Nakikita kong aking kinabukasan kasama siya. At sa pagkakataong to, walang makakapigil sa akin sa paggawa ng panibagong kabanata ng aking buhay, kasama ang nag-iisang yaya ko, Monica Trinidad, ang babaeng pinakamahal ko. Monica's POV.
Bigla yatang nabahag ang buntot ko nang sabihin sa akin ni Bella ang sinabi sa kanya ni Leonardo. Days had gone so fast and now I'm here inside my cousin's car. We're going to Manila to prepare. Sa totoo lang, ako lang naman ang dapat na maghanda sa nalalapit na pagkikita namin ni Leonardo. Ilang buwan na ba? 1? 3? Ano na ba ang itsura niya? Magugulat kaya siya kapag nagkita kami? Bella, kinakabahan ako eh. Bigla akong sambit sa pinsan ko na siyang nagmamaneho ngayon. Bakit ka naman kakabahan? Hindi naman taong kikitain mo eh. Pera na lang kung may kasalanan ka siguro. Seryosong sagot niya. Nakatutok ang tingin niya sa daan kaya naman ayaw ko siyang guluhin. Can I sleep for a while? Sanay ka naman magmaneho, diba? Just please be careful. If you feel tired, wake me up. Inihilig ko ang mukha ko sa bintana ng sasakyan at pumikit. Nakakaramdam ako ng pagod at medyo nahihilo. Kitang-kita rin ang baby bump ko. Ano kayang magiging reaksyon ni Leonardo kapag nakita niya ako?